So yun po guys, yun magandang araw po ulit sa lahat. At another topic po yung pag-uusapan po natin. So mula pa rin po ito sa naging live po ni Chris na last May 26, 2026. Kung saan nga po sinagot din po niya yung comment din po ng mga bashers about nga po sa kanyang pag-charity at about nga po sa pagkalagayan ng kanyang pamilya, sa pabahay sa kanyang pamilya. Kasi dapat to unahin daw po muna ni Chris na yung kanyang pamilya bago daw po tumulong sa iba. Kasi 'di ba nung mga nakaraan is may dalawang natulungan nga po si Chris na gamit po ang kanyang sariling pera at sa tulong din po ng mga sponsor. So marami po ang nanggagalaiti, marami ang namuna nga po doon kasi nga po nakikita daw po nila na hindi maayos ang kalagayan nga po ng pamilya ni Chris na. So sabi naman po ni Chris na sinigurado naman po niya na bago po siya magpaabot ng tulong sa iba na nasa maayos po yung kalagayan ng kanyang pamilya, may makakain ng kanyang pamilya. Tsaka hindi naman kailangan na palaging i-vlog ni Chris na yung kanyang pamilya na binigyan niya ng ganito, ganyan, di ba? Hindi naman kailangan na palaging i-vlog. Kasi talagang nasa first priority naman po talaga ni Chris na yung tulungan po ang kanyang pamilya. So hindi kailangan na sabihin palagi ni Chris na sa atin na, oy, mga kababayan, tinulungan ko aking pamilya, binilan ko ng pagkain, ganito, ganyan, di ba? Hindi naman kailangan na ganoon eh. And pasensya na po may nagtatrabaho kasi ang ingay. At yung tungkol nga po sa plano ni Chris na nabahay nga po sa kanyang pamilya, so nasa plano naman daw po yun, kailangan lamang daw po niya mag-ipon. At saka may plano din po siya na bumili po ng isa pang lupa kung saan nga po doon niya ipapatayo ang kanilang bahay. Kasi siguro mahirap din po kung doon niya ipapatayo sa kanyang nabawi na lupa kasi malayo po pala yun sa kasalukuyan tinitirhan po ng kanyang mga magulang. Tapos yung sakahan ng kanyang mga magulang andun sa ibang lugar, tapos yung kaniyang nabawi na lupa nasa ibang lugar din. So may hirapan ang kanyang mga magulang, especially ang kanyang papa sa kanilang sakahan kung sakali man na doon ipapatayo. Kaya siguro naisip ni Krista na bumili na lamang po ng isa pang lupa. Siguro malapit lamang po ito doon sa lupa po, sa bahay po nila sa kasalukuyan. Which is mas maganda po iyon para kahit papano ay mas malapit lang din po sa kanilang sakahan. And may plano naman po din po Sir Chris na magpatayo po ng rest house doon sa kanyang lupa na nabawi. So maliit lamang na rest house. So pero ayun nga, yung tungkol nga po sa babahay sa kanyang pamilya, wag daw pong atat yung mga bashers kasi nga po kailangan pong pag-ipunan yon. Kasi alam naman po natin kung gaano kamahal po yung mga materials ngayon, mga bilihin ngayon. So hindi pwede na magpapagawa ng bahay ng walang enough na fund kasi yun nga matitigil yung pabahay so ganito ganyan. So mas maganda yung tuloy-tuloy kasi para dire-diretso at matatapos nga po ng maayos, matatapos ng madali, ganito ganyan. So mga bashers po dyan, antayin na lamang po ninyo kung kailan po magpapagawa ng bahay si Chris na, at huwag po kayong atat na atat kasi hindi naman po kayo ang magpapagawa ng bahay, siya naman po, di ba? At nakakatuwa lamang po talaga kasi nga po dahil sa pag-vlog ni Krista, kumbaga itong mga plano po niya na ito is talagang malaki po yung chance na matutupad, di ba? Unang-una, yung lupa nga po is nabawi nga po niya. Tapos may plano po siya ngayon na magpagawa ng rest house, may plano na bumili pa ng isa pang lupa, may plano na pagawa ng bahay ang kanyang mga magulang, ang kanyang pamilya. So talagang unti-unting natutupad po ang mga pangarap ni Krista para sa kanyang pamilya dahil nga po sa kanyang pag-vlog. Kaya inuulit ko nga po na hindi nagsasawang magpasalamat si Krista sa lahat po ng mga taong naging daan para maabot nga po niya kung ano man po ang naabot niya ngayon. Lagi po niyang sinasabi po yan, hindi man sa lahat ng mga vlogs pero may mga pagkakataon na sinasabi po niya yan. At pinakauna sa Panginoon talaga na siyang may plano sa lahat ng mga bagay po na nangyari sa kanyang buhay. Pangalawa kay Sir Paul na siyang ginamit ng Panginoon para matulungan po si Krishna. Then sa mga viewers po, mga sponsors sa PB Team na naging parte po para mag-success nga po si Krishna sa kanyang pag-vlog. So although medyo humihina ang kanyang views po ngayon, pero kung hihimayin po natin, matataas pa rin po ang kanyang views po kumpara nga po sa iba. At bilang isang baguhan na vlogger, na YouTuber, is malaking achievement po yun para sa kanya. Kaya supportahan po natin si Krishna always para matupad na po itong mga pangarap po niya. At para itong mga bashers po hindi na po manggagalaiti bakit hindi pa nagawa yung bahay ganito ganyan. Yan. So para matapos na po itong mga stress sa kanilang buhay. Kasi yung mga bashers lamang po yung nagbibigay ng stress sa kanilang buhay, nagbibigay ng problema sa kanilang buhay. Samantalang sila Krista, ang kanyang pamilya, is masaya po sila.
masaya na natutulungan, masaya na nagpaplano sa mga plano nila sa buhay. So hindi sila na-stress na na kumbaga about nga po sa bahay ganito ganyan. Yung mga bashers lamang po ang na-stress kasi nga po gusto nilang makialam kasi mga pakialamero kasi yan sila, 'di ba? So kumbaga ipag-pray na lamang po natin yung mga bashers po na yan na tumigil na rin po sila. At i-congratulate po natin in advance si Krishna sa lahat po ng mga pangarap po niya na makakamit po niya very soon. At patuloy po tayong sumuporta po sa kanya para yung mga pangarap po na yun is matupad po niya sa tulong po ng ating suporta nga po sa kanya. So ito babasahin po natin yung ilan sa mga komento. Mula kay Liza Abad, ayan, correct Ma'am Chris, pag-ipunan at mga magplano para tuloy-tuloy ang paggawa ng bahay, huwag mo silang pansinin. Yun nga po, pinaka-importante talaga sa pagpagawa ng bahay is yung may kompletong or kumbaga may enough fund ba para tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho. Then, alam po natin kung gaano kamahal po yung mga bilihin ngayon, especially yung mga materyales. Doon pa nga lang po sa mga pabahay na pinagawa po ni PB Team Nonoy na maliliit na bahay lang, napakalaki na po ng gastos, mga maabot ng 75k pataas. How much more pa kaya kung bahay po talaga sa isang, kumbaga bahay para sa isang malaking pamilya katulad nila Chris na ang ipapagawa. So, mas malaki yung gagastusin, di ba? Shirley Seya, yan tama, huwag kayo atat nag-iipon pangani para makapagpatayo syempre ni Krista na magandang bahay. Yun po, alam po natin na yung mga pera ni Krista is talagang nagagamit po sa maayos. Kung nakakapag-abot man siya ng tulong, so dapat magpasalamat po tayo kasi nga po sinishare po niya ang kanyang blessing sa ibang mga tao. At the same time, sabi ni Krista na napakasarap daw po sa puso na tumulong sa ibang tao na hindi po niya kaano-ano. Which is totoo po yun, talagang napakasarap sa puso. Although gagastos ka man, magbibigay ka man ng pera, pero kumbaga napakabukal kumbaga napakasarap sa puso, sa pakiramdam po nun, na nakapagpaabot ka ng tulong sa mga taong nangangailangan. At alam kong yung ginagawa ni Krishna is kumbaga ibabalik po ito ng siksik, liglig at umaapaw po na biyaya ng ating Panginoon. Kumbaga balik blessings ba. Kaya hayaan niyo po si Krishna kung tumulong man po siya. Kung gusto niyo pong tumulong din po kayo. Huwag niyo pakialam yung pagtulong ni Krishna. Arlene Mosquera, tama ka Krishna, mag-ipon ka muna ng malaki budget sa pagpagawa ng bahay kasi yun iba kasi basta magsalita. Yun nga, akala nila napakadaling magpagawa ng bahay. Napakahirap kaya magpagawa ng bahay tapos bibili pa ng lupa, di ba? So antayin nyo kung kailan gagawin ni Krishna yun. Antayin natin kung kailan mangyayari yun. Huwag po tayong atat ng atat kasi nga po hindi naman po pinanganak si Krishna na milyonarya na kapag plano ngayon matik kinabukasan gawa agad. So kailangan mo niya magsikap sa pag-vlog, kailangan mo niya mag-ipon sa bawat kinikita mo niya sa vlog para maipagawa nga po lahat ng mga pangarap po niyang pabahay sa kanyang pamilya. Johnny Best, yan ba Chris, maganda yung naisip mo, magandang investment ang lupa. Magdasal ka lang lagi, unahin ng Panginoon, higit sa lahat, matutupad ang pangarap mo. Yes po, pinaka first priority po talaga is Panginoon. Unahin po ang Panginoon, pagdarasal, pagtitiwala sa Kanya. At lahat po ng pangarap, lahat po ng mga dreams or mga panalangin is matutupad po yun. Basta taimtim at bukas or kumbaga bukal sa loob po yung natin, panalangin po natin sa Kanya. Just Dada Redobante. Yes, narinig ko yung sinabi mo na may bibilhin kang lupa na pagtatayuan mo ng bahay. Excited na ako doon, di ba? Abangan po natin yan kung saang lupa man po iyon. Pero possible po na doon po talaga ito sa malapit lamang po sa bahay po nila ngayon para malapit na lamang po sa kanilang sakahan. At mas maganda kung sa tabing kalsada para makapag-negosyo pa rin po sila. Kahit maliit na tindahan, okay na po yun. Anisito Gamal, good job Krishna, lupa mo na bilhin mo, pagtayuan ng bahay mo, hopefully malapit lang sa highway at by January masimulan nyo na Krishna, ingatan mo YT channel yan. Yun nga po, sana masimulan na nga po by next year para pero kung hindi pa man sapat yung pera, so okay lang yun. Ang importante is unti-unti na pong natutupad kasi nga po unti-unti na nakakaipon. Virginia Mantua, ingat ka lagi Pretty Chris, hayaan mo ang mga bashers na yan, marami kami nagmamahal sa'yo at hindi kami nag-skip ng ads kapag nanood kami sa mga vlog mo. Be humble and kind and have faith in God always. Yun po yung pinaka-importante sa ating mga viewers. Yung wala mo po tayong financial na maitutulong kay Chris na yung hindi pag-skip ng ads is malaking tulong na po yun para kumbaga may chance na mas malaki yung papasok na kita nga po sa kanya. Maria Teresa Apolinar, hello Chris na okay piyan paminsan-minsan pagsabihan mo mga bashers na puro pangungusga ginagawa, patuloy ka lang sa pagiging mabuting tao. Dahil si Lord ay laging may reward sa mga gumagawa ng mabuti. Mahalin palagi ang pamilya at mga taong nakakatulong sa iyo sa iyong pamilya. Ingat kayo lagi. God bless yan. Totoo naman po yun. Basta
kumbaga gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay talagang nagbibigay po ng reward ang ating Panginoon. Kaya tama po yung ginagawa ni Krishna na paggawa po ng tama, pagtulong sa pamilya, pagtulong sa ibang tao. At yung bilib ako kay Krishna kasi kumbaga may chance po siya na pagsabihan ng magalit sa kanyang mga bashers, pero instead na ganoon is kumbaga nagaano lamang po siya, hindi siya sumasagot naman po siya, pero hindi isin yung nakakasakit sa puso ng mga bashers po niya, kasi inisip din po ni Krishna na ayaw niya makasakit din po sa puso ng iba. So ibig sabihin doon is talagang mabuting tao si Krishna, kasi nga po umiiwas po siya na makapagsalita ng hindi maganda sa kanyang mga bashers. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.